Duda si Paulo Pulong Duterte, mga kababayan, sa sinampang impeachment laban kay Ngagva. Dahil ang abogadong nagsampa nito, mga kababayan, ay abogado pala ni Liza Araneta. Yung bagong Viva Max Queen, mga kababayan. Diyos ko Lord. Ang sabi pa ni Paulo Pulong Duterte, na, Diyos ko Lord, ang liit pala daw ng mundo, mga kababayan. Dahil ang abogado daw na nagpe-prepare, mga kababayan, ng impeachment complaint na inendorso ni Congressman Nisay kontra kay Bangag BBM, ay siya rin daw abogado ni Liza Araneta Marcos na nag-file ng disbarment case, mga kababayan, laban kay Glenn Chong. Ano ba ito? Sabi ni Pulong, mga kababayan, conflict of interest or political multitasking? Oposisyon daw sa umaga, mga kababayan, defender sa hapon, impeach sa left hand, disbar sa right hand. World-class gymnastics na daw ito, mga kababayan. Alam naman daw natin na iisang impeachment complaint lamang, mga kababayan, ang pwedeng ma-file laban sa isang impeachable official. At kapag na-dismiss daw ang isang impeachment case, mga kababayan, mag-aantay na naman ng isang taon. Kung eto daw ang klase ng public interest, mga kababayan, ano pa kaya ang private interest, sabi ni Pulong. Dagdag pa ni Pulong, mga kababayan, na lutong Macau na daw itong sinampang impeachment na ito. Pang-press con na walang katapusan. Huwag niyo daw kaming gawing bobo, sabi ni Paulo Pulong Duterte. Dahil alam na daw ng taong bayan, mga kababayan, kung ano talaga ang totoong hustisya at kung ano yung scripted lamang o distraction, mga kababayan. The people are not blind, sabi ni Pulong. They are just tired of being played. Ikwento daw nyo sa pagong. Sa kalagdagang info niyan, mga kababayan, panoorin po natin ang balita. Sinampahan ng impeachment complaint sa Kamara si Pangulong Bongbong Marcos ng abogado ng asawa niyang si Liza. Yun ang nagsampa. Alamin kung ano ang grounds sa report ni MJ Mondihar live. Isa sa mga grounds ay Bangag. Addict daw si BBM. Yan ang isa sa mga grounds, mga kababayan. Jay, magandang gabi. Jungag! Prince, magandang gabi. Marami ang nagulat sa hakbang na ito ng isang abogado na magsampa siya ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. At abogado ni Admiral. Although mga kababayan, kung titingnan nyo yung mga grounds, agree naman tayo. Kaso nga lang, mga kababayan, meron sila hindi sinali yung pag-transfer sa PhilHealth, mga kababayan. Yun sana ang mas malaki. Dahil yung sinasabi nilang good intent daw doon, mga kababayan, maliwanag na hindi good intent. Dahil nilipat sa mga proyekto sa DPWH na ninanakaw, mga kababayan. merong isang party list representative na nag-sponsor ng reklamo. Contractor din daw yun, no? Contractor. Bakit mayroong siren ng ambulance? Naharap ngayon sa impeachment case sa House of Representatives si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kabilang sa grounds ang Ayan, kontrobersyal na 60 billion fund transfer sa Ayun, ganyan sa ilong, Health issue ng korupsyon at program items sa 2023 to 2025 national budget at ang alegasyon ng substance use o paggamit ng cocaine ng presidente. Nauna lang inamin ng presidential sister at ng senador na si Amy Marcos ang umunoy pagiging drug addict ng kanyang kapatid na si PBBM. Pasok. Eto kahit pa matalo tayo sa botohan, pero sana mga kababayan, di ba mayroon dong hearing nan sa Kongreso, sana i-invoke doon ang pagpapa-hair follicle drug test, mga kababayan, kay Bangag. Yan lang, kahit yan lang ang basihan, mga kababayan. Disregard yung mga nakawan, ganyan, mga korupsyon. Focus na muna tayo dito. Isa lang ang gusto namin sa inyo, Kongreso. Bumoto kayo base sa resulta ng drug test. Sige, payag kami dyan. Kung magne-negative sa hair follicle drug test, mga kababayan, si Bangag, hahayaan namin siya hanggang 2028. Go! Yan kung kakasa. Din sa grounds ang tinawag ng complainant na kidnapping and surrender kay former President Rodrigo Duterte sa isa yan sa Isa yan sa grounds. Pero wala pang dyan ang Korte Suprema, mga kababayan. Antayin muna natin. Bilisan nyo na Korte Suprema na magdesisyon dyan. Para nang sa gayon magamit na natin sa impeachment yan.
Kasama rin sa basihan ang pag-uumano ni PBBM sa Independent Commission for Infrastructure o ICI para pagtakba ng mga kalye Ang sa loloko. korupsyon. Ang private citizen na si Attorney Andre De Jesus ang nagsampa ng impeachment case. Sino yan? Andre De So, Jesus. graft and corruption, culpable violation of the Constitution, and betrayal of public trust. Si House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay naman ang nag-endorso ng reklamo sa Kamara. Pusong Isa ng Pinoy? reklamo ngayong araw ng Lunes, January 19, 2026. Although yung mga reasons mga kababayan, katanggap-tanggap, pero ewan lang natin yung substance noon ha. Baka deliberately mga kababayan yung substance doon. Yung pagkakaano nila mga kababayan, latag ng kanilang mga argumento. Palyado. Ipareview muna nga sa amin sa kampo ng mga Duterte para lagyan natin ng mas matibay na ebidensya. Samantala, para kay Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, kaduda-duda ang impeachment case laban sa Pangulo. Talaga, dahil yung abogado ni Admiral siya ay abogado ngayon sa pagpapa-impeach kay Bangag. Niya, abogado raw ni First Lady Liza Araneta Marcos ang naghain ng impeachment na siya rin namanong abogado na nagsampa ng disbarment case laban kay Attorney Glenn Chong. Oh! Anong kalokohan ito, Bangag? Question niya kung conflict of interest ba o political multitasking ang ginawa ng mga nagreklamo. Baka! Para ma-trigger mga kababayan ang 1-year ban. Opposition daw sa umaga, nagadepensa naman sa administrasyon sa hapon. Impeachment sa kaliwang kamay, disbarment sa kanang kamay, o tila world-class gymnastics. Gymnastic! At isa pa mga kababayan, yung last 2025, May 2025 mga kababayan, nagsampa din ng impeachment si Cardema. At kung pagbabasehan natin ang ruling ng Korte Suprema mga kababayan, considered na yun as filing. So nag-trigger doon ang 1-year ban. Ibig sabihin, May of this year pa mga kababayan 2026, pwedeng magsampa. Para makaiwas sa asunto mga kababayan, baka naman gagamitin na naman yung issue mga kababayan as question sa Supreme Court. Tapos sasabihin ng Supreme Court, may ruling na kami niyan, nagsampa kayo yung May, so May pa. So kahit pa iuusad ito mga kababayan, mayroon na silang palusot later on. Ginugulo lang. Parang ginugulo lang nila mga kababayan. Kahit pa may merit. Isang pahayag, sinabi ng Malacanang na iginagalang nilang reklamo laban sa Pangulo. Tiwala rin daw sila sa Kongreso bilang co-equal branch Ay, nila Diyos ko Lord, tiwala sa Kongreso. sa Ehekutibo. Nagagampanan nila ang kanilang trabaho ng tapat, may integridad at Kailan pa? Kailan rule pa? of law. Rule of law? Ang sabi nga ng ang sabi nga ng Korte Suprema, hindi nila sinunod ang rule of law. Doon sa impeachment ni VP Sara, tingnan nyo si Betting Labra, mga kababayan, o si Jake Cyrus, Sandro Marcos. Nam 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 nam. Nam 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 Chris, nam yun nam nam. may official complaint na laban sa presidente. Pinahirap ng chairmanship ng House Committee on Justice na handa silang talakayin ang nasabing reklamo at handa rin sila na pagsabayin Tingnan lang ang natin. reklamo laban kay PBBM at ang nakatakda naman na pagsasampa. Payag kami. Kahit pa'y budol lang yung mga kababayan. Pero basta't gumawa kayo ng hearing. Gumawa kayo ng hearing ng si BBM ang ipatawag ninyo. Tapos, iharap natin tong mga kakampi, mga kababayan, sina Barsaga, sina Liviste, mga kampo ng mga Duterte, mga kababayan. Sila ang gigisad dyan kay Ngagba. Ang impeachment case laban naman kay Vice President Sara Duterte. Dadaan ngayon sa Ipapakontempt natin si Bangag. pagsusuri ang reklamo kung ito ba ay may sufficient in form and substance at kailangan ng 106 o 100 plus na mga boto, 1/3 ng kabuang boto ng mga kongresista na mahigit sa Although malabo mga kababayan, pero sige, mag-ingay pa rin tayo. 300 para mailipat ang reklamo na yan sa Senado na siya mag-aakto naman bilang Senate Impeachment Court. Pagdating naman Kung aakyat yan sa Senado mga kababayan, malaki ang tsansa na i-impeach talaga yan si Bangag. Paabutin nyo lang yung sulado. Paabutin nyo lang. Suntok sa buwan kung matuturingan mga kababayan, pero kapag aabot yan sa Senado, almost certain na tayo mga kababayan na may i-impeach yan si Bangag. sa Senate, 2/3 ng mga senador, 16 sa 24 ang dapat pumayag na mapa-impeach nga ang isang nasasakdal sa reklamo na isang impeachable official. Prince. MJ, marami ang nagsasabi na mahina ang reklamo laban sa presidente. May kaugnayan ba ito sa Mahina yung sa droga? Sige, tingnan natin kung mahina. At the only way na mapatunayan niya scientifically is magpa-hair follicle test, ha? Yan lang ang basihan ninyo. Kung mag-positive, impeach. Kung negative, hayaan na natin hanggang 2028. Challenge!
Sige. 1-year ban sa impeachment? Prince, sa mga political analysts natin nakausap, kung mahina ang reklamo, ay posible raw isinampayan para ma-prevent, maiwasan ang pagsasampa ng impeachment case kay Para ma-immune siya in 1 year, mga kababayan, sa PBBM impeachment. sa 2027 na crucial dahil isang taon na lamang yan bago ang 2028 presidential elections na maaari makaapekto sa sinumang politiko o manok ng administrasyon sa Manok? presidente. Meron din nagsasabi, Prince, na kung ang reklamo ay malakas, maaari daw na nasa likod nito ay si former Speaker Martin Romualdez at sinasabi na nagkakalaglagan na umano ang tambalang Romualdez at Marcos. Tambalang. At itinituon na ito mga Mas mabuti. Kung kunwari nag-aaway sila, mga kababayan, tapos sigurado tayo marami pa yung taga-suporta si Romualdez. Sige, ipaboto ninyo. Romualdez, manabla ka. I-impeach nyo si Bangag. reklamo ngayon sa korupsyon, sa flood control at budget sa presidente at nilalayo nga ang pangalan ng former Speaker Martin Romualdez. Ang lahat na ito ay tsura lamang, Prince, pero malinaw na may reklamo na nakasampa ngayon kay Pangulong BBM. Maalala natin na Babangag. nag-attempt ang Duterte Youth Party List in the last Congress pero hindi sila pinayagan, hindi tinanggap yung kanilang reklamo at ngayong araw Hindi ba yung tinanggap? Siguraduhin nyo lang ha na hindi yung tinanggap talaga ha. Dahil baka gagamitin na naman niyang rason, mga kababayan eh. Akyat na naman sa Korte Suprema. Tapos umusad na ang kaso, mga kababayan. Later on, sasabihin unconstitutional dahil mayroon ng nasampa. Siguraduhin nyo lang na hindi talaga tinanggap. Dapat mag-certify ang Congress, mga kababayan, na hindi yung tinanggap. ang pinakaunang impeachment case ay tinanggap ng House of Representatives laban sa presidente ng Pilipinas na So, ngayon lang. Fritz. Alright, Yung pagsasampa ng isang impeachment complaint laban kay Marcos Jr. Eto. Kung ako tatanungin nyo, Ito mga kababayan, laliman pa natin ng ating investigasyon dito, mga kababayan, sa pamamagitan nitong mga inputs nitong si Atty. Harry talagang Roque. matagal lang dapat nakasampang impeachment complaint dahil matagal talagang dapat matanggal sa opisina itong Talaga? Marcos Jr. Itong Bangagers. Unang-una, nandyan yung betrayal of public trust kasi nga Adik, lumalabas sabi ni Amy. ayon sa Kapag sasabihin yung adik, mga kababayan, laging yung dagdagan na sabi ni Amy. Dahil sabi naman talaga ni Amy. Hindi tayo nagsasabi. Si Amy. Kapatid na mismo, mga kababayan yan, ha? mismo ni Senator Amy Marcos, sarili niyang kapatid, na talagang lumalabag sa batas itong si Marcos Jr. dahil siya po ay gumagamit ng pinagbabawal na droga. Yak! At syempre, betrayal of public trust din yung ayaw niyang pasinungalingan sa pamamagitan ng pagkuha ng hearsay test. Sana yung mga kababayan kapag aabot yan sa Kongreso, i-demand ba, kababayan, ang pagpapatest kay Ngagva? Syempre, impeachable din po yung mga nangyayari na ipinalipat niya yung pondo na nakalaan sana para sa PhilHealth, para Hindi sinali eh. Yan ang katakataka din, mga kababayan. Hindi sinali nila. sa libreng gamot at libreng paggamot, universal healthcare, pero siya mismo nagpalipat para gastusin itong pondong ito, pangpondo sa mga infrastruktura, mga proyekto na napondohan na ng foreign governments. No? So, nagkaroon nga po ng desisyon ng Korte Suprema na ito'y labag sa saligang batas. At dahil sinabi naman ng PhilHealth President na siya mismo si Presidente Junior mismo, Marcos Junior? sabi na ilipat yan, ang pananagutan ay pananagutan ni Marcos. Sinabi na ng Korte Suprema, na mga kababayan, na unconstitutional. Tapos, ang sabi nila, mga kababayan, nakakalusot si Marcos niyan dahil wala namang bad intent daw, mga kababayan. In good faith daw. What? In good faith? Bulok lang ang maniniwala, mga kababayan, na in good faith yun. At syempre, Ng pag-transfer? Anong good faith, mga kababayan? Pondo ng may sakit, transfer sa, sabi, DPWH. In good faith yan? Bad faith yan. impeachable ground din yung graft and corruption. Specifically, yung 100 billion na insertions kung saan ang sinabi ni Zaldico ay siya mismo nag-deliver ng 25 billion or 25% para sa 100 billion. I-revise nyo, Atty. Roque, mag-utos kayo ng revision doon sa isinampang articles of impeachment dahil baka yung substance doon, mga kababayan, is mahina. Kung totoo man lang na pakawala ito ni Ngagva, dagdagan nyo ng substance para mas malakas-lakas. Insertion kay Marcos Jr. No? So malinaw po yan, tatlong grounds na yan. Betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, at saka graft and corruption. No? Now, ang tanong, ito bang impeachment na isinampa
kahapon, no? Ito ba ay totoo or ito ba ay trap? Alam nyo kasi, bilang veterano ng mga impeachment, nung panahon na Totoo! tatlong beses na sinubukan Totoo! na-impeach si Gloria Macapagal Arroyo, isang pagkakataon na na-impeach ang impeachment complaint na yan ay dahil meron na nagsampahan na tinatawag nating peking impeachment complaint. Walang kalatoy-latoy, walang kasigla-sigla. Fake. At ito ay isinampa lamang dahil nga dun sa rule na po pwede ka lang magsampa ng impeachment complaint isang beses. Posible mga kababayan, ang ginagawa ng nilang bangag. Alam niyo naman gaya-gaya po tumaya yan sila. Taon, no? At yun po, napatunayan namin na talagang bogus yung final na impeachment complaint. Hindi ko nasasabihin kung sino nag-file. Pero ang nag-report na ito nga po ay final. Ginawa yan ni Gloria dati. Kanya na yun ang galing doon sa nasira ng namatay ng Dinky Suliman, ng Hayate, no? Hindi naman kami masyado nag-away niyan si Dinky Suliman, kaya lang, alam mo, ang tingin ko naman dyan sa Hayate, mga oportunista, no? Talagang sinuportahan si Gloria Macapagal Arroyo, tapos bumaliktad. Kami naman, minsan, hindi namin sinuportahan si Gloria Macapagal Arroyo noong mga panahon na yun. Siyempre, iba naman ang usapin ngayon, bagamat nalalaman natin na tahimik pa rin si Gloria Macapagal Arroyo, mas tahimik si Marcos Jr. Naintindihan ko naman dahil ang anak niya ay naninilbihang ambasador. Hindi naman siya po pwedeng bumirada laban kay Marcos Jr. habang ambasador yung kanyang anak. Pero tignan natin, no? Ito bang isinampang impeachment complaint laban kay Marcos complaint. Jr.? Ito ba ay tunay na complaint o ito ba ay talagang ewan lang natin. Para mahina. ang isang tunay na impeachment? Well, tignan natin ang ground. Yung grounds mga kababayan, okay. Pero yung substance noon, tingnan natin. Ano ang kanilang pinagsasabi. Grounds na sa tingin ko ay dahilan para ma-impeach si Marcos Jr. At nandyan din yan ang mga grounds na yan sa complaint na isinampa. No? Itong complaint nga pala ay sinampa ng isang abogado, si Atty. Andre De Jesus. Abogado din ni Lisa Araneta, Admiral Palaka Marcos. Si House Deputy Minority Leader Jet Nisay. Bago natin pag-usapan kung sino yung mga personalidad nasa likod ng impeachment, tignan natin yung mga grounds. No? Well, ang mga grounds nga nila ay kapareho ng sinabi kong mga grounds. No? Unang-una, yung grounds mga kababayan, somewhat agree tayo. Yung, dinagdagan pala, hindi ko pala nagdagdagan, na impeachable offense din yung culpable violation of the Constitution dahil nga yung pagkikidnap kay Tatay Digong at pagpapadala sa dahig. No? Ito ay hindi lang culpable violation of the Constitution kasi ito ay linalabag ang ating soberenya at jurisdiction na ating lokal na hukuman dahil nga po ibinigay natin ang pagkatao ni Tatay Digong sa ICC sa panahon na hindi na tayo miyembro ng ICC. No? Ito ay talagang lantarang paglabag sa soberenya ng ating bayan. So kung titignan natin yung mga grounds na agree naman tayo sa grounds nakaloob dito sa impeachment complaint, lahat po yan ay grounds na I agree are impeachable offenses. No? Yung pagkikidnap kay Tatay Digong. Kidnap kay Tatay Digong. Ground kasi sasabihin po ni Zaldico sa impeachment court na talagang it was the president, si Marcos Jr. mismo ang nasa likod at siya ang nagdidirect ng mga pangyayari sa Villamor mga panahon na yon at siyang nag-order, isakay nyo na yan sa eroplano kahit anong mangyari. So talagang alam natin na bagamat naguhugas kamay itong si Marcos Jr. at nagmamalinis at hinahayaan nagmamalinis. Akala mo kung sino malinis. Kung muli ang magsalita. Yung ngipin pa lang sobrang dumiyak. Para doon sa pagpapadala kay Tatay Digong sa ICC at pagtutulungan sa ICC, ang katotohanan talagang si Marcos Jr. po ang nasa likod nito. Ginagamit lang niya instrumento yung mga taong nasa Villamor. Pero siya mismo ang nag-o-order ko anong gagawin nung araw na yon, no? Nung 11 ng Marso ng taong nakalipas. No? So malinaw po sa akin na tama yung mga grounds na nakasaad dyan kasi kasama rin yung pagiging addict, kasama din yung unprogrammed funds. Now, yung unprogrammed funds, ang hindi pagbito sa unprogrammed funds from 2023, 2024, 2025, and 2026. naniniwala ko yan impeachable offense din dahil pinipirmahan niya at yan ang labag sa Constitution dahil nga po sinasabi na walang public funds na dapat na magastos na walang basbas ng ating mga representante. At kapag meron kang unprogrammed funds, ang ibig sabihin yan, ang magdedesisyon kung itong mga proyektong to ay mapagagastusan gamit ang gabay ng taong bayan ay ang presidente lamang, hindi ang Kongreso. So this is actually spending of public funds na hindi dumadaan sa sangay ng gobyerno na may kapangyarihan
na magdesisyon kung paano gagastusin ang pondo ng bayan at yan nga po ay ang Kongreso. So naniniwala po ko na lahat ng mga grounds na ginagamit nung complaint, no, In fairness mga kababayan, valid. ay valid. Yung pagkakakid ng Tatay Digong, culpable violation of our Constitution dahil Anong sa tingin mo ang may differential lang Gitna. attorney? at pagpapadala sa isang hukuma na wala ng jurisdiction ay labag sa ating soberenya at bukod pa dyan ay yan po ay paglabag sa karapatang pantao at alam naman natin ang paglabag sa batas. Ang karapatang pantao po ay batas, no? Ay isang impeachable offense din, no? Kung hindi man culpable violation of the Constitution, then betrayal of public trust. Betrayal of public trust din yung nangyaring paggagamit nga niya ng Illegal na droga. Bakit? Kasi nga po, bilang presidente, Ayan mga kababayan, yan madali lang yan patunayan in case the innocence or the truth mga kababayan or the reality na bumabatak nga ba siya. Patas lang. patupad ng batas. And yet, mukhang siya pang nanguna sa paglabag sa batas dahil siya mismo ay gumagamit ng droga. At Gumagamit, syempre, kinukonsinti bumabatak. niya ang paggamit ng ibang tao ng droga. Oo. Dahil siya naman po ay palaging Tapos, ang sabi ni Amy ginagawang bahay batakan ng mga kababayan, drug din ang Malacanang. secession. Hindi naman po siya nag-iisa. At kung paniniwalaan natin nung Dean Chase, maraming pagkakataon na nagsasession sila na ginagamit ang pondo ng bayan dahil sila ay nagpupunta Nagdodroga pa. Ang sabi ni Dean Chase mga kababayan. ng ibang bansa. Bayad ni Juan de la Cruz, lagay nung di umano ay pagpunta sa San Francisco mga panahon na yun para mag-attend ng APEC, pero kumuha pa ng bayaran, no, para hindi lang Tapos, ang importante doon, bahalang magbimbangan sila. Ang importante doon, sinabi mismo nung callboy mga kababayan na mayroong cocaine at saka molly or ecstasy. magkaroon ng isang drug session, kundi para magkaroon pa ng group sex, no, na mukhang Ay, naging kadiri. Well, yan po ay kung totoo yung sinasabi ni Dean Chase, pero meron naman siya mga videos. Video! Napakita na nga yung yung parang Halloween mga kababayan katawan ng Jabba the Hutt. Tsaka merong audio clips na sa tingin ko ay Yung audio clip, Roque, ang sabi ni Mr. Tubig, yun, galing yun sa video. Mayroong video yun. Extracted from the video yun. mahirap mapeke. So mukhang betrayal of public trust talaga, yung paggamit ng droga at saka yung Hala no, paano mga kababayan kung sa impeachment case ipapalabas yung videong iyon na nagtsuktsakan mga kababayan at sinabi pa doon nagmukbang daw si Marcos mga kababayan ng patutoy ng yung Junjun ng Mr. Tubig. Paano kung ilabas yun? Ay, nako. Viral na naman ang Pilipinas nito. Sikat ang Pilipinas sa kalokohan na naman. ng video na pinakita ni Dean Chase na ginagamit ang pondo ng bayan dahil bakit pa sila nakarating na Amerika ng mga panahon na yun? Dahil nga sa APEC na binayaran natin at saan sila kumuha ng $57,000 na pinambayad dun sa sex professional na lalaki, no, na tinatawag ng Mr. Tubig. At impeachable offense din yung unprogrammed funds dahil nga sinasabi ko sa inyo, dapat talaga wala na isang piso na lalabas sa kaban ng bayan na hindi aprobado ng Kongreso, and yet yung unprogrammed funds ay lisensya para gastusin ng presidente ang pondo ng bayan kung saan man niya gusto nang walang basbas ng mga representante ng taong bayan. So sa tingin ko, so far so good, no? So far At, so good! At iba pang so yun yung mga tatlong basihan na ginagawa ng complainants, no? Bakit walang PhilHealth, attorney? Bakit hindi sinali yung PhilHealth? Ang problema ay sino ba itong mga nagsampa ng mga kasong ito? Well, unang-una po, yung nagsampa mismo, si Attorney Andre De Jesus, ay kilala na Abogado ni dahil Admirales. siya palang nagdepensa. Siya yung naglitis para kay First Lady Naglitis kay Lisa Admirales. Araneta Marcos sa isang disbarong Palakais. complaint Pudasis. laban dun sa kapwa-abogado natin, no? Tabais. Unanuhis. Sabi Ano na pa? nasa likod ng dayaan ng Smartmatic si Manyakis. Neta Marcos, no? So dinimanda ni Lisa itong abogadong ito at lumalabas na
ang abogadong ito, ang abogado ni Liza Araneta ay si Andre De Jesus. So ang tanong nga is baka may issue pa nga ng conflict of interest kasi kaming mga abogado bawal magdemanda kapag naging kliyente na. True, ang kliyente niya dito sa kanyang libel case at saka sa disbarment case ay si Liza Araneta Marcos, pero hindi naman natin magkakaila kung anong relasyon ni Liza sa Marcos Jr. na subject na impeachment. No? So bukod sa posibleng conflict of interest, Joaers, asawa eh. bakit naman ang abogado ni Liza Araneta Marcos at hindi naman niya kumuha ng abogado na hindi malapit sa kanya? Karamihan ng mga abogado niya ay mga naging law partners niya o kaya law associates sa kanyang law office. No? Bakit naman magsasampa ng ganyang impeachment complaint ang isang abogado ni Liza Araneta Marcos? Kaya nga, Kung no? ito ay genuine at honest to goodness. Conflict of interest. Ang pangalawa pa ay sino ba yung nag-endurso? Hindi ko po kilalang personal ito, no? Pero nag-endurso po ay isang party list representative, Pusong Pinoy, House Deputy Pusong Mamon? Pusong Pinoy? Leader Jet Nisay na Sino ba yan? po ay galing nga sa hanay na party list na pag-aari ng Doktor. mga Garcia doon sa aking probinsya ng Bataan. Kaya nga po sabi ng tiyo ko, huwag ka nang mag-ambisyon na mag-party list muli dahil dito sa Bataan, yan ang sinusulong ng mga Garcia. Ang pagkakaalam ko, mga Garcia ay tinuturing na kaibigan at malapit na kaalyado ni VP Sara, pero hindi ko nga po alam kung ano mga paninindigan nila sa ngayon, no? Dahil alam naman natin na halos wala naman sumusuporta kay Inday Sara na mga lokal na opisyales at mga Dahil puro mga butterfly mga kababayan, bumalingbing kay Bangag. Tatanong po natin, kung ang mga Garcia ng Bataan ay bumoto sa impeachment, no? Ni VP. ni Possible. Sara, no? Possible. Well, ito lalabas po dito tinatanong natin si Google, okay? Sabi po ni Google, yung mga Garcias daw po ay dalawang Garcia, no? Yung dating gobernador at saka yung babaeng kapatid. Yes! Bumoto ng impeachment kay Sara? Bumoto po sila for the impeachment of Sara Duterte. Ay, kakampwit yan. So, yung dating Kakambangan. gobernador na kinikilala natin na malapit kay Sara Duterte ay bumoto for the tag-traidor. Si Flasco nga, impeachment of Sara Duterte. So, ang tingin natin ay yung party list na kanilang itinayo ay hindi rin supportive sa mga Duterte at supportive din sa kagustuhan nga ng Malacanang na matanggal si Inday Sara Duterte. So kung pagbabasihan mo ay mga personalidad na naghain at nag-endorso ng complaint, wala pong dahilan para tunay na mapatalsik si Marcos Jr. sa kanyang pwesto kung pagbabasihan dun sa pagiging aliado ng mga complainant at ng endorser ng impeachment complaint. Lumalabas po na yung complainant ay abogado mismo ni Liza Araneta Marcos at yung endorser ay sa isang party list na Ewan lang natin mga kababayan, no? Paano naging payaso ito si Liza, mga kababayan, na sa tuwing maririnig dati ang pangalan ni Liza, parang natatawa na lang tayo. Rulado. Diyos ko Lord, hindi ko talaga mapigilang matawa mga kababayan sa aside sa itsura, kahit pangalan lang ni Liza Araneta, matatawa na ako. Ng isang kaalyado din ng mga Marcoses, bagamat Ay, nako, palaka. minsan ay na-identify sa kampo ni Sara Duterte. Pero alam mo sa akin naman, yung mga politiko na identify kay Sara Duterte, naku, Ay, balimbing na lahat balimbing. Ang dami niyang mga yan. Kasi sa unity, halos lahat naman sila isang sinuportahan, Marcos Duterte. Sa makatwid ba kababayan yung ibang unit team dati? Hindi yan mag-unit team kay Marcos kung hindi kay Sara. Diba? O ngayon mga kababayan, andun na sa kay Bangag. Pero nung nagkaroon na nga Bangagers! lamat sa panig ng Duterte at ng Marcoses, karamihan, kung hindi lahat, parang ako nga lang ang natira dyan ay pumanik na sa kampo ng mga Marcoses. Bangagar. So sa tingin ko, yung complainant at endorser ay walang interes na mapatalsik si Marcos Jr. sa kanyang pwesto. So sa tingin ko, ang mangyayari po ay history part 2. Dahil alam nila na sapat-sapat na ang basihan para mapatalsik si Marcos Jr. sa pamamagitan ng impeachment dahil ito naman ay talagang legal na pamamaraan para mapatanggal ang isang presidente sa kanyang opisina.
baka minabuti na ng Malacanang magsampa ng isang spurious na complaint, bagamat Spurious? para lamang magkaroon ng dahilan ang kontrolado nilang mababang kapulungan na ibasura. And from the moment of referral until 1 year from the date of referral, hindi na po pwedeng masampahan si Marcos Jr. na impeachment complaint. So kung ngayon po ay Paunahan na lang ito. ibig sabihin, kapag yan po ay na-dismiss na, the next impeachment complaint cannot be filed until January of 2025. At siguro iniisip nila pagdating ng January 2025 tuloy, 2027. Pagdating ng January 2027, panahon na ng eleksyon. So hindi na matatanggal sa pwesto si Marcos Jr. at masisigurado sila na si Marcos Jr. ang nakaupo pag nagkaroon ng eleksyon ng 2028. Yan ang problema, no? Dahil baka ano na namang gagawin ng mga kabanggan, mga kababayan sa eleksyon. Ano ba ho sabi ng aking informante? At ito po ay ginagamit ng aking mga kalaban para baluktutin ang aking mga sinasabi. Ang sinabi po ng aking very well-placed informante, A1, na hindi po pwedeng magkamali, wala po talagang intensyon na bumaba sa pwesto ang mga Marcoses. Yan po yung konteksto na sinasabi pati ko si na Sara. habang nandun ang mga Pati si VP Inday, ang sabi niya mga kababayan na perpetuation in power ang talagang layunin ng mga kabangagan. Hindi nila papayagan na manalo si Inday Sara Duterte sa eleksyon. Unang-una, paano ba nila masisiguro na hindi mananalo si Inday Sara sa eleksyon? Sa pamamagitan ng making it impossible for Inday Sara to run for public office. Okay? Paano naman nila, hindi na nila kinakailangan talunin ng isang kandidato na hindi makakatakbo at paano ang plano nila? Well, ang sabi po ng informante ko, pinangakuan daw ni Ombudsman na Boying Remulla, ang mag-asawang Marcos, na kung siya talagang ombudsman, sisiguraduhin niya na makukulong si Inday Sara Duterte at hindi na makakatakbo. Well, sa mga nagsasabi na imposible naman yan dahil sa popularidad ni Inday Sara, huwag natin kakalimutan si Tatay Digong, ang approval rating nung siya umalis sa opisina ay 80%. And yet, despite his 80% approval rating nung siya umalis noong 2022, anong nangyayari kay Tatay Digong? Pinakidnap noong 2025 at ngayon po ay nakakulong si Tatay Digong sa dahig. Yan po ang kapalaran ng pinakamahal na presidente sa kasaysayan ng Pilipinas, plus 80 ang approval rating. Si Inday Sara po ngayon, halos plus 60 ang approval rating, and yet tingnan ninyo ang plano nila. No? Nangako, nagtalaga ng isang ombudsman para masiguradong hindi mapatakbo si Inday Sara Duterte. Now, pero syempre, meron naman tayong independenteng hukuman. At nasabi ko na sa inyo na ang desisyon ng ating Korte Suprema, hindi po pwedeng matanggal sa pamamagitan ng pagsasampa ng kasong kriminal ang isang impeachable officer kung ang parusa sa kanya ay yung pagkakaalis sa kanyang pwesto. So kung mabigo sila dun sa plano nila at pangako ni Ombudsman na Remulla na talagang ipakukulong si Tatay Digong, tatalunin nila ang pangalawang paraan para hindi maging presidente si Inday Sara ay through charter change. Ang gagawin daw nila ay tatanggalin nila yung term limits at patatakbuhin nila muli ang Marcos Jr. Diyos ko Lord. Ang tanong kung mananalo ba yan? Negative na nga. Tapos si Sara ang kanyang mga kababayan, makakalaban. Mangampanya ka lang ngayon palang bangag. Bigyan ka namin ng Now, para partida. masigurado naman kung hindi ma-disqualify si Sara Duterte, bagamat ang plan A nila ay hindi na makakatakbo si Sandra Duterte, sigurado po kaya na ito yung binabaluktot ng aking mga kalaban. Habang nandyan ang Marcos, hindi nila papayagan ng mga Marcos na manalo si Inday Sara Duterte. Ulitin ko po para hindi na nila cut and paste. Ang Marcos ay magsisigurado na hindi mananalo. Ang Inday Sara, sisiguraduhin lang yan ni Marcos Dadayain siguro sa kumalik. pag siya ay nakaupo pa. Kaya nga po, importante na matanggal Walang maniniwala din mga kababayan. sa pwesto si Inday. Magkakagulo. Matanggal sa pwesto si Marcos Jr. dahil habang narariyan siya, hindi siya papayag na maging presidente ang isa na namang Duterte. Parang yung mga sinasabi ni Ontiveros at saka yung kanyang kinikilalang naging partner na takin mo, sabi daw ng mga ambassadors kapag Duterte bumalik magiging failed state tayo. Naku, hindi po pwede yan dahil yung mga dilaw kung ano-anong mga pinagsasabi. Sinadilima sa mga kababayan, sabi na babalik na daw tayo sa parang impyerno na naman.
Kung mananalo na naman daw mga Duterte, kadiliman naman daw mga kababayan. Yung Tatay Digo nung umalis sa pwesto ay Ikaw ang kadiliman-dilima. Yung tita mo pala is asawa ni Joma Season. Diyos ko Lord. Nangangamoy pala itong si Dilima mga kababayan, no? Joma Season. Tita niya. Buhay pa ha? Buhay pa ba yung asawa ni Joma Season? Oh. Dahil patay na si Joma Season mga kababayan. Baka yung asawa na, yung tita ni Dilima mga kababayan, ang parang naghari-harian. as 80%. Walang ganyang kataas pong kahit sino na nagkaroon ng approval rating nung sila umalis sa opisina. Si Tatay Digong. Shakira, na-shock mga kababayan. Si Karen Davila. What? Are you serious? 80% si Duterte nung bumaba sa pwesto. Hindi makapaniwala ang Davila. Minamahal na mga dilawan. 40% lang po ang approval rating nang siya umalis kasi nga nangyari. Si Bangag ngayon, negative. Hindi pa umaalis, negative na. Marami, nagnoy-noying lang. Walang ginawang mabuti para sa bansa. Abnoy-noying. Diyos ko Lord, yung si Noy-Noy mga kababayan. Ay, nako. Pero, ikukumpara natin kay Bangag mga kababayan. Okay na rin nun si Noy-Noy. Incompetent lang mga kababayan, pero at least minimal yung corruption. Sa kanya lang sa kanyang part. Pero yung kanya mga tauhan, gold rush mga kababayan. Pero dito talaga kay Bangag, universal. Universal. Kaya naman kalahati lang ang approval rating ni Noy-Noy nung siya umalis sa opisina kung kukumpira Ang kalahati lang din ang buhok Panport na nga lang siguro natira. sa approval rating ni Tatay Digong. So yan po ang mga senaryos. Talaga pong ang impeachment lamang kay Marcos sa tingin ko, bagamat tama ang mga basihan na nakasaad doon sa impeachment complaint ay dahilan lamang para magkaroon ng 1-year impeachment free si Marcos Jr. Bakit nakita mo na Roque na parang something is wrong? Alam natin something is wrong pero yung article talaga yung sa mga yung laman, nakita mo na. Pwede rin naman mga kababayan okay ang laman pero yung the way nila ididepensa, baka hindi nila ididepensa ng todo. Di ba? Ito'y na-dismiss na itong taon na ito. Ang susunod na pagkakataon na po Next pwedeng year. paalisin si Marcos Jr. sa pamamagitan ng impeachment ay January na of 2027 na halos eleksyon na. By that time, talagang ang Ay, focus okay ng tao lang. ay naka-eleksyon. Okay lang, Pero wag po okay lang. Basta kung ma-impeach siya mga kababayan bago mag-eleksyon, okay lang. Mas mabuti dahil kung siya ang presidente mga kababayan sa sa panahon ng halalan ay kung ano-ano namang mga magic na naman dyan Yung- siguro mga kababayan. Wag po kayong kampante kasi ang plano nila talagang hindi magiging presidente si Paano kung idideklara nilang failure of election? Inday Sara Duterte. Paano? By making sure na hindi siya makakatakbo sa pamamagitan ng isang kaso na dahilan para siya matanggal sa kanyang pwesto. Tapos At ang mga kaya- mga kababayan, ang mga pinklawan, ang gusto nilang patakbuhin, yung kabayo na mabilis tumakbo mga kababayan, si Vice Ganda. Akala siguro nila parang karera lang mga kababayan, dahil literal na takbuhan. Ang kanilang mga gusto mga kababayan. Vice Ganda patakbuhin bilang presidente. Ano yan? Takbuhan sa kareras kabayo? Diyos Po, ko, Lord. bagamat ang naunang impeachment na hiain ay laban kay Marcos Jr., sigurado po ako. Tudidik, Kapag tudidik, dumating tudidik, noong Pebrero, tudidik. ang na-lift na yung 1-year ban, magsasampa na naman Tinik, sila tinik, ng tinik. bagong kaso. Vice Ganda! Sigurado yan papasa sa mababang kapulungan. Hindi po ako naniniwala na mas marami nang hindi susuporta dyan dahil ang kinakailangan lang naman po ay hindi naman po absolute majority. Okay? Hindi naman po kinakailangan ng absolute majority na para maisulong ang impeachment complaint. No? Tingin ko hindi bababa sa 80% na naman ng mga kongresista ang pipirma dahil naipasa na naman ang maanumalyang budget para sa 2026 na gagamitin. Maanomalya. Ang tanong kung meron bang sapat na numero sa Senado. Pero kung nakikita nyo nangyayari, Ay, sa Senado, tayo mga kababayan, naniniwala tayo na, uusad yan kung darating yan, aabot yan sa Senado. Dahil, asar na mga senatong mga kababayan sa sa kay Bangag. Hindi na sila natatakot mga kababayan dahil, once na maalis na si Bangag, mas mabuti, hindi na makakaganti sa kanila. binanatan si Cheese, binanatan si Villanueva, binanatan si Estrada, ang mensahe nila. At ngayon po, babanatan si Loren Legarda. At ang tingin ko, ang mensahe nila, hindi man namin maubos ang numero ng mga susuporta kay Inday Sara sa impeachment, binabalaan yung iba na kapag hindi sumuporta laban kay Inday Sara,
baka banatan din sila ng nakaupong presidente. Alam niyo naman, Banata na mga bangag. ng isang nakaupong presidente. Pero ang mensahe ko, huwag tayo mawala ng pag-asa. Kasi bagamat ang iniisip nila ay talagang mabibili nila ang mga kongresista, kapag ang taong bayan naman ay pinarating sa kanilang mga representante at ang mga representante ay tunay na representante, ang kanilang tunay na saloobin na tama na sobra ng mga Marcoses, huwag din silang maging kampante dahil baka ma-era part 2 sila. Kung maalala nyo nangyari kay Era, popular na popular dahil artista, and yet ang nangyari, last minute ang isang Speaker Manny Villar ay Si kumuha ng Manny. boto at lumabas na naging deportado ng mayorya, hindi lang mayorya, halos lahat ng kongresista ang impeachment labang kay Era Estrada, dahilan kung bakit Manny Villar. tayo pong mga nagdadasal na mawala na ang cancer sa ating lipunan na pangalang Marcos Jr. Pag po tayo Salot, miraculo, milagro. itong impeachment complaint na ito, na sigurado ako ay isinampa para lamang magkaroon ng 1-year ban, sigurado po ako kung tayo mananalangin, po pwede pong maghimasok ang Panginoon at do another miracle. Buksan ang mga mata at puso ng ating mga kongresista para sumang-ayon at isulong ang impeachment, ang pagtatanggal ni Marcos Jr. bilang presidente dahil impeachment po. Yan po ay siguradong legal at siguradong Yan. mapayapang pamaraan para nga po mapatalsik ang Marcos Jr. sa kanyang pwesto. Panalangin po natin na sana itong complaint na ito na isinampa para magkaroon ng 1-year insurance-free impeachment si Marcos ay magresulta sa ating dinadalangin ang pagtanggal sa pwesto ng isang Pagtanggal. isang korap na presidente na ngalang Ferdinand Marcos. Da Junior. Salamat po sa inyong patuloy. Salamat! Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.